Kamusta, mahal kong kapatid? Naway ang kapayapaan ng ating Panginoong Hesukristo ay mapa sa iyo at sa iyong pamilya ngayon at magpakailanman. Ako po si Persat Antonio Jr. at narito ako upang pagpalain ang iyong buhay gamit ang salitang inilagay ng Diyos sa aking puso. Sigurado ako na ang banal na Espiritu ng Diyos ay kakausap sa iyo ngayon, magdadala ng kaaliwan sa iyo at malinaw na ipinakita niya sa akin na marami sa inyo ang dumadaan sa mga pagsubok, sa mga disyerto at lahat ng ito ay nagnanakaw ng inyong kapayapaan. Hindi mo mahanap ang tunay na kaligayahan at nawawalan ng pag-asa, kaya narito ako bilang tinig ng Diyos sa iyong buhay upang maghatid ng mensahe ng kaaliwan at panalangin sa huli. Kaya gusto ko talagang manatili ka hanggang dulo. Na yan pa lang, nagpapasalamat ako sa lahat ng nananalangin kasama ko tuwing umaga at gabi. Gusto kong magpaabot ng yakap sa inyo na nasa labas ng Brazil, mga kapatid ko, na patuloy sumusuporta at nagbabahagi. Sobrang saya ng puso ko. Alam kong mula sa Diyos ang gawaing ito at tuwang-tuwa ako sa mga patotoo. Nito lang, nakarinig ako ng patotoo mula sa isang kapatid na babae na umiiyak at labis na malungkot dahil nag-iisa siya sa kanyang kwarto sa ospital. At bigla, narinig niya ang panalangin. Ang banal na espiritu ay unti-unting pinuno ang puso niya, pinuno ang kwarto na yon at ang taong yon ay hinipo, gumaling siya at kinabukasan, siya ay napauwi na. Gumawa ang Diyos ng kahangahangang gawain doon, mga kapatid. Ang gawain ito ay mula sa banal na espiritu, relihiyoso ka man o hindi. Dito, ako ay tumatalakay lang tungkol sa Diyos, sa Biblia na kanyang salita, at nakikita natin ang maraming nangyayari dahil kumikilos ang Diyos kung saan niya gusto at ginagamit niya ang sinumang nais niya, pati ikaw. Kapag ibinahagi mo ang panalangin ito, may mga naantig at maaari kang makapagligtas ng buhay. Amen? Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa aking channel, gusto ko talaga na mag-subscribe ka. I-click mo lang ang button na mag-subscribe na nandito mismo. Sa ibaba ng video at sa tabi, may lalabas na kampanilya, i-click mo rin ang kampanilyang iyon at pagkatapos, piliin ang opsyong lahat para hindi ka mahuli sa mga video na ilalagay ko, okay? Simulan na natin ang mensahe ngayon. Basahin natin, Buhay, buhay, maaari kang magligtas ng buhay. Sabi, malapit ang Panginoon sa mga wasak ang puso at inililigtas ang mga api ang espiritu. Amen? Dito sinasabi na ang Diyos ay malapit sa mga may pusong wasak. Ibig sabihin, yung pusong nagsisisi, gustong magbago ng buhay at kinikilala ang kanyang mga pagkukulang. At dito sinasabi rin na inililigtas ng Diyos ang mga may aping espiritu. Ibig sabihin, ikaw na may pusong pinapahirapan, yung pusong mabigat ang dinadala, dumadaan sa mga pagsubok, sakit at kalungkutan. Nais kang iligtas at palayain ng Diyos mula sa sitwasyong ito. Alam ko, mga kapatid, na tayong lahat ay dumadaan sa mahihirap na araw. Parang laging makulimlim ang langit. Ito ang mga sandali ng sakit, pagkawala at pag-uusig kahit sa sarili nating tahanan. Ilang beses din tayong nagiging biktima ng kawalang katarungan. Nitong mga araw, nakausap ko ang isang taong may depresyon. Tinanong ko kung kamusta na siya at sabi niya, Pastor, ako ay. Noong araw ng maliit na ulap, tinanong ko, Ate, anong araw ng maliit na ulap? Sabi niya, Pastor, para may maliit na kulay abong ulap sa ibabaw ng ulo ko, madilim, hindi ko makita ang saya sa kahit ano, parang walang maganda o saysay ang buhay. Alam ko, mga kapatid, marami sa inyo ang ganun, pero dapat tayong maniwala sa mga pangako ng Panginoon. Mga kapatid, ayon sa Biblia, tulad ng kababasa lang natin, ang Diyos ay malapit sa mga may pusong wasak at espiritong ape. Dumarating siya at pinupuno tayo ng presensya niya kapag taos puso tayong lumalapit sa Kanya. Amen. Ang awit 46, talata 10 ay nagsasabing ang Diyos ang ating kanlungan at kalakasan, laging handang tumulong sa oras ng kagipitan. At sa awit 9, talata 10, sinasabi na ang Diyos ay matibay na kanlungan para sa mga inaapi sa panahon ng kagipitan. Kaya, mga kapatid, Diyos ang ating kanlungan at tanggulan. Ang tanggulan ay hindi lang tumutukoy sa lakas, kundi tumutukoy din sa mga muog na matatagpuan sa mga kastilyo. Alam mo, yung mataas na lugar kung saan nagtatago at sumisilong ang mga sundalo, yun ang sinasabi ng salmong ito. Ngayon tatanungin kita, para saan ang muog kung hindi para sa oras ng digmaan? Para saan ang kanlungan kung hindi para sa oras ng panganib? At para saan ang tulong kung hindi para sa oras ng pangangailangan? Mga kapatid, habang nandito tayo, dapat tayo magkanlong sa Panginoon.
Walang saysay kung magsasalita lang ako tungkol sa Diyos kung hindi mo gagamitin ang pananampalataya at hindi ka magdarasal kasama ko. Tama ba? Kaya mga kapatid, walang saysay ang pagtakbo sa realidad. Sinabi ni Jesus na may mga pagsubok tayo sa mundo pero dapat tayo magpakatatag dahil napagtagumpayan na niya ito. Purihin ang Diyos. Araw-araw may pagpipilian tayo. Gatungan ng kalungkutan, bigyan ng puwang ang kawalan ng pag-asa o magkanlong sa Panginoon. At aminin ko sa inyo mga kapatid, kung may pipili man ng unang opsyon na gatungan ang kalungkutan at mawalan ng pag-asa, parang binibigyan ng taong yon ng malaking pagkakataon ng kaaway dahil palagi niya tayong binibigyan ng dagdag na problema at alalahanin. Ayaw niya na magtiwala tayo sa Diyos, na magkaroon tayo ng pananampalataya sa Panginoon. Pero mga kapatid, kapag naunawaan nating Diyos ang ating kanlungan at saklolo, doon natin binubuksan ang pintuan sa espiritual na mundo. Para tulungan tayo ng Diyos, para hipuin niya ang ating buhay, dalhan tayo ng kapayapaan ng isipan at bigyan tayo ng karunungan. At iyan ang dahilan kung bakit kailangan nating ilagak ang ating pananampalataya sa Panginoon. Ayon sa Biblia, patay ang pananampalatayang walang gawa. Kaya mga kapatid, makikita ang pananampalataya at tiwala natin sa Diyos kapag hindi na natin pinoproblema ang mga pagsubok. Alam natin na nariyan ang problema. Alam natin na may dahilan para mag-alala, pero pinipili nating magtiwala sa Diyos. Magagawa mo lang ito kapag tuluyang isinuko mo sa Panginoon at di mo na binawi. Kapag di mo tinitingnan ang mga sitwasyon, mas makakapag-focus ka kay Jesus at doon siya gagawa na matagal mo nang hinihintay na himala. Amen? Alam ko marami sa inyo ang kinakausap ko dito dahil malakas ang paghipon ng Espiritu Santo sa puso ko na dumadaan ka sa maraming pagsubok. Últimos dias, problema na família, Sa pera, mga problema sa relasyon na hindi kailanman natatagumpay at dahil doon, nawawalan ka ng pag-asa at humihina ang iyong pananampalataya. Mga kapatid, alam ko nang mabuti kung ano yun dahil sa loob ng maraming taon, hindi ko magawang lumakad kasama ang Diyos. Hindi ko nakuha ang kabanalan na gusto ko, hindi ko rin nagawang magdasal at mamuhay ng banal. At kapag nagbabasa ako ng Bible, lalo lang akong nadidismaya dahil wala akong maintindihan. Hanggang sa natutunan kong tingnan ang salita ng Diyos sa simple at praktikal na paraan. At binago nito ang buhay ko sa puntong ngayon ay nandito ako. Tumutulong sa iyo, tumutulong sa libu-libong tao na makahanap ng kapayapaan, pagkakaisa at direksyon. Mga kapatid, at dahil dito, nakikita ko na talagang may pangangailangan na hanapin mo ang Panginoon lampas pa sa mga panalangin ginagawa ko kasama ka araw-araw. Sumulat ako ng 3 libro bilang pundasyon para matutunan mo ang simple, madali at praktikal na paraan ng paghahanap sa Diyos at magkaroon ng resulta sa buhay. Ang una kong librong isinulat ay ang Sandali Kasama ang Diyos na may mensahe para sa bawat araw ng taon. Simple at nakabatay lahat ng mga ito sa salita ng Diyos. Dito mo maintindihan ang ibig sabihin at konteksto ng Biblia. Naniniwala akong palalakasin nito ang iyong pananampalataya at babaguhin ang buhay mo. Hinati ang bawat mensahe ayon sa paksa para madali mong makita ang salitang kailangan mo. Kaya ang pangalawang aklat na isinulat ko ay ang buhay ng panalangin. Itong aklat na ito mga kapatid ay tungkol sa buhay. Pinag-uusapan nito ang tungkol sa buhay ng Diyos, pinag-uusapan nito ang Diyos. Tungkol sa buhay ng Diyos, isang talakayan, Biblia, nagsimulang kumilos ang Espiritu Santo, ang taong ito ay naaliw, parang lahat ay para sa Kanya, kasi ganyan ang Espiritu Santo. Alam niya ang ating puso at direkta tayong kinakausap, maging totoo at may pag-asa. Sa aklat na ito, isinulat ko ang panalangin para sa pagkabalisa, para sa iyo. Tungkol sa kanya ang usapan, pinag-uusapan ng Diyos, siya. Pinag-uusapan niya ang tungkol sa kanyang buhay, pinag-uusapan niya ang tungkol sa Diyos. Ang ikatlong aklat na isinulat ko ay ang mga minuto ng kapayapaan na gagabay sa iyo para hindi ka na muling makaramdam ng pagkaligaw. Malalaman mo ng eksakto kung ano ang gagawin mo sa araw-araw. Para mapasaya ang Diyos, matupad ang kanyang kalooban at sumunod sa kanyang salita. Sa huli mga kapatid, gaya ng lagi kong sinasabi dito, hindi sapat ang may pananampalataya lang. Kailangan mong isabuhay ang iyong pananampalataya at naniniwala ako na malaki ang maitutulong ng aklat na ito sa iyo. Ayos ba? Kaya, ang hangarin ng aking puso ay araw-araw mong basahin ang 3 aklat ko na ito sunod-sunod. Una, ikaw ay magpapapabusog sa salita, pagkatapos ay magdarasal ka, at pagkatapos ay makakatanggap ka ng isang gawain na dapat mong isagawa sa araw na iyon. Ayos ba?
Gusto kong araw-araw ninyong ma-access ang espiritual na pagkain, kaya inilagay ko ang 3 aklat na ito sa digital format para magamit ninyo sa cellphone o computer kahit saan. Kaya mga kapatid, ilalagay ko ang link dito sa description ng video at pati na rin sa comment sa ibaba. O maaari mo ring bisitahin ang website na www.jornadadafe.com.br. Ayos ba? Pero pakiusap, huwag ka muna maklik. Magdasal tayo na yon, pagsamahin ng pananampalataya at pagkatapos ng panalangin, ibahagi ito at i-click ang link sa ibaba. Naniniwala akong magdadala ng pagbabago sa buhay mo ang mga digital na librong ito ngayon. Dagawa ka ng pangako sa iyong sarili at sa Diyos na magbabago na ang lahat simula ngayon. Ayos ba? Magdasal tayo ngayon kung maaari, ipikit ang mga mata at kausapin ang Panginoon. Panginoon, aking Diyos at aking Ama, nais kong magpasalamat sa iyo sa lahat ng ginawa mo sa aming mga buhay, Panginoon. At nais kong iharap sa iyo ngayon pa lang ang bawat isa sa aking mga kapatid na nananalangin kasama ko na ngayon ay naghahanap ng iyong presensya. Aking Ama, ito ang mahalagang oras ng aming araw na sinisimulan naming hanapin ka, inihaharap ang aming mga kahilingan, alalahanin at pasasalamat sa iyo, Panginoon. Ilang beses na ba mga biyaya na pagpalain kami ng aming pananampalataya ay kumalat sa iyong buhay, ngunit gaya ng nagdudulot ng mga biyaya, ang aming sa iyo, biyaya, ang aming pananampalataya sa pasasalamat sa lahat ng mabuti dahil mga biyaya, pananampalataya. Sila ay desperado, aking Ama, dahil minsan wala talagang para sa Ama. Mga biyaya, ang aming pananampalataya. Sa puso, ito ay matinding dalamhati na pakiramdam niya ay di niya kakayanin. Ilang beses na, Ama, naiisip ng lalaking ito na atakihin siya sa puso at mapupunta sa ospital anumang oras. Ama, hindi ito ang kalooban ninyo para sa amin, kundi magtiwala kami ng buong puso. Ngunit Panginoon, narito kami na umaamin, kami ay puno ng pagkukulang, kami ay maliit ang aming pananampalataya. Panginoon, tulungan mo kami sa aming kakulangan ng pananampalataya. O Ama, sa pangalan ni Jesus, hinihiling ko Panginoon, ibuhos mo ang iyong banal na espiritu sa amin at pakalmahin ang puso ng babaeng ito at lalaking ito. O Panginoong Jesus, hinihiling ko Panginoon, patahimikin mo ang kaluluwang ito. Hindi ako naniniwala na tayo ay naparito sa mundo para magdusa. Ang disyertong ito ay isang lugar lamang ng pagdaan, hindi ito maaring tumagal ng habang buhay. Diyos ko, hindi malampasan ng babaeng ito ang sakit ng pagdadalamhati. Nawalan siya ng asawa, isa pa'y nawalan ng anak. Ama ko, alisin mo ang pighati at bigat sa kanyang kaluluwa. Panginoon, naway magagandang alaala at pasasalamat na lang ang maiwan sa puso para sa panahong pinayagan mong makasama niya ang mahal niya sa buhay. O Diyos ko, napakaraming pagsubok, mga problema, mga kahirapan na madalas ay hindi namin makita ang solusyon. Ngunit ayon sa iyong salita, ikaw ang aming kanlungan at lakas. Naniniwala ko, Ama ko, na sa panahon ng digmaan, ang Panginoon ang sumusuporta at nagpoprotekta sa amin. Kaya naman, Ama ko, hinihiling ko sa iyo, alagaan mo ang taong ito, ang kanyang pamilya, o Diyos ko, ang babaeng ito na may sakit, na may karamdaman. Jesus, ipinapahayag ko ang kagalingan ngayon sa pangalan ng Panginoong Jesus, gumaling ka na. Ikaw, lalaking nakakulong sa bisyo, hindi mo kayang palayain ang sarili mo, ipinapahayag ko ang kalayaan sa buhay mo sa pangalan ng Panginoong Jesus. Ang mga tanikala ay nalalagot. Nakikita ko ngayon na ang mga tanikala ay nahuhulog sa sahig. Ang kaaway ay nawawala ng lakas. Satanas, alisin mo ang kamay mo sa buhay at pamilyang ito sa ngalan ni Jesus. Wala kang laban sa kanila dahil nilinis na sila ng dugo ni Jesus sa lahat ng kasalanan, kaya hindi mo na sila maaaring akusahan. Dahil si Jesus ang natatanggol sa kanila, si Jesus ang ating tapat na tagapagtanggol, kaya si Satanas ay napipilitang umatras. Wala kang kapangyarihan sa amin sa taong ito o sa kanyang pamilya. Dahil ang Panginoong Jesus ang may-ari ng tahanang ito, siya ang may-ari ng taong ito at siya ang ating Panginoon. Tagapagligtas o Panginoon, Diyos ko, hinihiling ko na palibutan mo kami ng iyong mga anghel at ingatan mula sa pagsubok at tukso sa pangalan ni Jesus. Nagpapasalamat na ako sa iyo dahil ikaw ay mabuti, ikaw ay tapat at ang iyong kapangyarihan ay kamangha-mangha.
Salamat Panginoon sa pagbibigay mo sa amin ng pananampalatayan ito, ang pananampalatayang nagpapahid ng aming mga luha at nagbibigay lakas para bumangon muli. At maniwala na ang lahat ng bagay ay nagtutulungan para sa ating kabutihan. Sa ngalan ni Jesus, nananalangin at nagpapasalamat ako sa iyo. Amen. Purihin ang Diyos.